Dito po sinumpong na naman po ng kabastusan itong si Rapi Tulfo. Kung yung maalala, binastos po niya si Ma'am Gina Acosta at tinawag niya itong stupid. Dahil po sa hindi lang po masagot yung gusto niyang marinig na sagot, tinawag niyang stupid at blind loyalty itong si Ma'am Gina Acosta. Ngayon, ito naman po binabastos naman po ngayon ni Senator Rapi Tulfo itong si Mr. Ortonio at parang ang dating kini-question niya pa yung kredibilidad nito kung saan pa siya nag-aral, yung mga ganung bagay na hindi naman po relevant dito sa nangyayaring impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ngayon, ang dating po rito parang lumalabas nasa programa siya ng kanyang Rapid Tulfo in Action na siya po yung nasusunod kung ano yung gusto niya sabihin, kung anong gusto niya sabihin, masasabi niya, kung anong gusto niyang gawin, magagawa niya. Nakakalimutan yata ni Rapi Tulfo na nasa korte po siya at isa siyang senator judges na dapat maging huwaran at tawagin pong honorable. Kaya nga po, di ba, pag nagsasalita yung mga witness, sinasabi silang Your Honor. So, dahil mataas nga yung tingin sa kanila, pero dito sa kabastusan ni Rapi Tulfo, mukhang nasisira na po yung kanyang pagkatao dahil nakikita naman natin dito na yung pagiging blind loyalty, ginagawa rin po niya tulad na lang po ng issue ng flood control para lang po mapagtakpan yung pinaka-boss nila, yung pinagtatakpan nila, wala siyang nakikita tungkol sa flood control. So ito, panoorin po natin itong ginawang pambabastos na naman ni Rapi Tulfo dito po sa isang hostile witness na dahil hindi niya makuha yung gustong sagot, kung ano-ano na naman po lumalabas sa kanyang bunganga. So ito, panoorin po natin, pero syempre bago ang lahat, kung hindi ka pa nakapollow sa Makapili TV, baka naman po pwedeng pakipindot po muna yung follow button at the same time palike and share na rin po ng video. Wala naman pong bayad dyan, kaya pindot na. So ito, panoorin po natin. Sakitin ba ang marami sa inyong mga informants? May mga malalang sakit ba sila? Sir, that I would have no personal knowledge po. You should. Kasi ito, ang dami. 170,000, 50,000, 200,000 each informant. So para mabigyan nyo ng napakalaking halaga bawat isang informant pambili ng gamot, dapat magtataka ka. Anong gamot kayang bibili nito? Bilang isang intelihenteng tao, I know you're very intelligent, you're very smart. Did you not try to ask? Nasaan kaya itong si Rapi Tulfo noong mga oras na sinabi ni Senator Robin Padilla na karamihan po sa mga malalayong lugar, yung mga liblib na lugar ba, hindi po talaga naaabutan ng tulong ng gobyerno, especially sa mga gamot, yun po yung kalimitang pinupuntahan po ng operation po ni BP Sara dahil nga sa kakulangan nga po ng medisina. So dito mukhang natutulog po sa kangkungan si Rapi Tulfo ng mga panahon na pinapaliwanag yan ni Robin Padilla. Dahil dito, iniisip niya na sakitin daw yung mga tao na binigyan daw po ng gamot ng OBP. Which is totoo naman siguro. Kung talagang binigyan ng gamot, ano naman pakialam mo kung gamot ang ibinigay ng OBP. Dahil kung yun ang kinakailangan ng mga tao doon, bakit hindi mo ibibigay? So, ibig sabihin ba, pera-pera na lang ba ang pagtulong po or yung paggamit ng confidential funds? Medyo bumababa yata yung kalidad ng utak dito ni Senator Rapi Tulfo. Dati po, iniidolo ko tong tao na to Pero ngayon, medyo nagdadalawang isip na ako na mukhang nagkamali po yata ako dito sa pag-iidolo kay Rapi Tulfo dahil parang nagiging stupid na po siya sa kanyang pag-iisip dahil sa masyado siyang self-entitled sa sarili niya na magaling siya, parang ang tingin niya sa mga ibang tao walang mga kwenta at walang utak gaya ng ginagawa niya ngayon dito. Try to ask, o at least nagtaka. Baka may rheuma, arthritis, nagpapakimo, should have asked. At kung mga bata nga, inquisitive yung mga bata, anong gamot ang bibilhin mo? Paghingan mo pera ng bata, kunyari, Toy, pahingin pera, bili akong gamot. Anong gamot bibilhin mo, kuya? Bata yun grade 1. Ikaw pa kaya? Why? At the time po, sir, I did not ask anymore kay Colonel Chica, sir. Why not? Because, sir, I
parang I already gave I trusted what the security officer mentioned to me, sir. But it is your responsibility to know. Kasi ikaw ang pumipirma doon sa AOM. Sir, in terms of the responsibility to know, sir, I'm not sure, sir, if I'm the one who's responsible to know, sir. Ito yung hindi maintindihan ni Rapi Tulfo tungkol sa AOM ng ng Commission on Audit, na ang kailangan mo lang naman sagutin doon kung ano yung tinatanong ng COA. Hindi mo naman kailangan sagutin yung hindi naman tinatanong. So para mo namang sinasabi na 1 plus 1, ang tanong sa'yo ng COA, ang sasagot mo kumain ka na. So medyo logic ng konti. Pero dito kasi feeling ni Rapi Tulfo na doon pa rin siya sa kanyang estasyon na siya yung pinaka-boss, siya yung mas nasusunod kung ano yung dapat kung paano yung itatakbo ng kanyang programa. No, sir. But the So task you're to not me, sure. That means, ayoko nang gumamit ng pangsalita. It's unbelievable. It defies logic talaga, really, sir. Logic You're not daw. really making sense at all. Anyway, move on tayo. Yung, alam mo naman sa DOH, nagbibigay ng libreng gamot. Meron Yes, kayong mga medical assistance program. yes, sir. Oh, ba't di na kayo humingi sa DOH? In fact, by the hundreds of millions and billions, nag-expel lang dyan sa bodega ng DOH, natatapon lang. Sayang. So, dapat humingi na lang kayo sa DOH. Bigyan nyo lahat ng informant nyo ng kung anong klaseng gamot. Libre pa. Nakalibre kayo. The wisdom behind how the confidential funds were implemented, sir, I cannot answer, sir, because again, sir, I am not the Tingnan nyo, confidential lang pinag-uusapan, tapos gusto ni Rapi Tulfo humingi doon sa DOH ng gamot para yun ang ibibigay ng OBP. So, anong connection nun? Di mas lalong nasabit po yung OBP kung gagamitin yung confidential funds tapos manghihingi lang pala sa DOH. Tsaka ang isang tanong doon, kung manghingi ba ang OBP, bibigyan kaya ng DOH, under yun ni Bongbong Marcos. Sa palagay po ba ninyo, bibigyan siya? Siyempre, medyo mag-aalangan ka pa rin manghingi dahil alam mo naman na hindi ka bibigyan ni Bongbong Marcos. main implementer for the said activities, Kaya sir. nga, Mr. Smart Guy, nung makita mo na ang dami mga informant na binigyan ng mga hundreds of thousands each para sa gamot, you could have asked La Chica and said, La Chica, bakit di tayo pumunta sa DOH, maghingi tayo ng gamot para makalibre, makatipid tayo sa confidential funds? Libre naman sa DOH. Pag Office of the President maghihingi, may budget, meron kayo allocation doon, I'm sure. In fact, sa Davao, ginagawa nyo na yun eh. Sir, that I cannot answer, sir. So again, it defies logic. Hindi po kapani-paniwala ang mga pinagsasabi mo. Sir, for me, it really defies logic. Sayang po yung pagkatalino. So, ibig sabihin, bias na rito si Rapi Tulfo. So, dapat to pagsabihan ni Manang Claire Castro at ng prosecution na huwag maging bias. Kasi dito, pinakikita na ni Rapi Tulfo, bias siya. So, dapat i-call out din to. Kasi ang kino-call out dito ng Malacanang tsaka ng prosecution, yung mga nasa minority na masyadong bias daw, halatang halata. Pero dito kay Rapi Tulfo, halatang halata, bias din naman. Pero bakit hindi kino-call out ng Malacanang at ng prosecution? Po yung pagkatalino mo rito. Nasira po yung pagiging isang matalinong tao. Nakakahiya po dun sa mga eskwelahan na kung saan ka nag-aral at nag-graduate. Insulto na. Because ngayon, pinakita mo na nagsasalita ka na para kang, sorry sir, nagtatanga-tangahan. Salamat po sir. Pasensya na sir. Your Honor, with all due respect, Your Honor, I personally take offense of that comment, sir. I actually just did my duty, sir. At the time, sir, I believe na yun po yung kailangan kong gawin bilang isang empleyado po, sir. And I did my work, sir, based on what was tasked of me, sir, including the limitations that I can do to the duty that I will be doing, So sir. you're talking about limitation. Ikaw ang deputy COS and then malapit ka kay VP Sara and then pirma mo ang nakasaad doon sa AOM.
So karapatan mo po magtanong. Okay? Now, you're talking about Yan yung pinaka-stupid na sinagot ni Rapi Tulfo. Baliktarin kaya natin, kung yung mga empleyado niya sa Rapi Tulfo in action, questionin yung kanyang mga ginagawa. Ano kayang gagawin ni Rapi Tulfo doon sa mga empleyado niyang ki-questionin siya? Sa tingin ninyo, same thing lang naman dito sa ginawa ni Mr. Ortonio. Sabi nga niya, limitado lang naman yung kanyang kapangyarihan doon. Kung ano lang ang duty, kung ano yung trabaho inatang sa kanya ni Vice President Sara Duterte, yun lang. Wala naman siyang kapangyarihan para questionin kung ano po yung gagawin ni VP Sara. So dalawa lang naman yan. Kung hindi mo susundin yung utos ni VP Sara, mag-resign ka. 'Di ba? Dahil kung hindi mo nagugustuhan, saka ka magsalita ngayon at ituro mo, sabihin mo na may maling ginagawa si Vice President Sara Duterte. Ngayon dito, yung mga empleyado ni Rapi Tulfo, kapag hindi siya sinunod at tinanong siya, "Hey Rapi Tulfo, boss, bakit naman itong itatanong mo sa akin? Bakit itong inuutos mo sa akin?" So, sa tingin ninyo, hindi ba sisibakin ni Rapi Tulfo? Yan ang problema rito kay Rapi Tulfo. Kapag hindi niya nakukuha yung gusto niya sagot para mapagtakpan yung kanyang amo, eh mambabastos na lang at mang-iinsulto. So, sa palagay po ba ninyo, yung pagiging bastos ba rito ni Rapi Tulfo ay naaayon dito sa impeachment? Paki-comment down below na lang po kung ano yung palagay. So hanggang dito lang po muna. Maraming salamat po sa panonood. Ingat po kayo lagi. God bless.